Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina tayo natitipon sa banal na misa upang lalo nating pahalagahan at kahulugan itong pananampalatayang taglay at upang tumak tayo sa matuwid na pamumuhay na ngayon ay pagdiwang natin ang ating apostol na si San Bernabe o Saint Barnabas. Kaya upang tayo'y maging marapat gumanap sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga panalig upang tayo maging marapat na gumanap sa pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Ngayon humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, si San Bernabeng Puspos ng Espiritu Santo at pananampalatayang matibay ay sinabi mong ibukod upang gampanan ang pag-akit sa mga bansa. Ang mabuting balita ay masigasig niyang inilahad ay patuloy nawang maipahayag at totohanang matupad sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa Gawa ng mga Apostol. Noong mga araw na iyon, maraming naniwala at nanalig sa Panginoon. Nabalitaan ito ng simbahan sa Jerusalem, kaya't sinugo nila sa Antioquia si Bernabe.
Nang dumating siya roon at makita ang pagpapala ng Diyos sa kanila, siya'y nagalak at pinagpayuhan silang lahat na manatiling tapat sa Panginoon. Mabuting tao si Bernabe, puspos ng Espiritu Santo at matibay ang pananampalataya, kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Nagpunta si Bernabe sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang kanyang matagpuan ay isinaman sa Antioquia. Isang taong singkad silang nanatili roong kasama ng simbahan at nagturo sa maraming tao. At doon sa Antioquia, unang tinawag na Kristiyano ang mga alagad. May mga propeta at mga guro sa simbahan sa Antioquia. Kabilang dito sina Bernabe, Simeon na tinaguriang Negro, Lucio na taga Cirene, Saulo, at Manaen, kababata ng tetrarkang si Herodes. Samantalang sila'y nag-aayuno at sumasamba sa Panginoon, sinabi sa kanila ng Espiritu Santo, "Ibukod ninyo sina Bernabe at Saulo, sila'y hinirang ko para sa tanging gawaing inilaan ko sa kanila." Pagkatapos nilang mag-ayuno at manalangin, ipinatong nila sa dalawa ang kanilang kamay at sila'y pinayaon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awits at sa poon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hangad na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag, sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga apostol, "Humayo kayo at ipangaral ninyo na malapit ng maghari ang Diyos. Pagalingin ninyo ang mga may sakit at buhayin ang mga patay. Pagalingin ninyo ang mga ketongin at palayasin ang mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag din kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay, ni bihisan, pampalit na panyapak o tungkod, sapagkat ang manggagawa ay may karapatan sa kanyang ikabubuhay. At saman kayo o nayon kayo dumating, humanap kayo ng taong karapat-dapat pakituluyan at manatili kayo roon habang kayo'y nasa lugar na iyon.
Pagpasok ninyo sa bahay, sabihin ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung karapat-dapat ang mga tao sa bahay na iyon, panatilihin ninyo sa kanila ang inyong bati. Ngunit kung hindi, bawiin ninyo ito. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan po ni San Bernabe o Saint Barnabas, at ito ay tinaguriang apostol. Pero hindi naman siya kabilang sa circle of 12 disciples of our Lord Jesus Christ. Siya ay nabibilang sa Biblia na 70 mga apostoles o 70 pang mga hinahayo ng ating Panginoong Jesucristo. At ang natatangi dito, naging kasama niya si Saint Paul o San Pablo sa missionary work. At naging makahulugan itong buhay ni San Bernabe bilang nagpahayag ng mabuting balita, nagpakilala tungkol kay Kristo at sa kanyang paghahari, at hanggang makarating siya sa Cyprus na ngayon ay ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Bernabe doon ay pinagdiriwang sa Cyprus. Kaya napakalagi ng missionary work niya ito hanggang sa siya ay patayin sa pamamagitan ng pagbabato sa kanya sa isa sa kanyang missionary work or activity. Kaya ito lang ang ating mabuting balita, at may particular na may pagbasa sapagkat ito ay may kinalaman kung ano yung pinahayag ng ating Panginoong upang ipahayo siya, sige, lumakad kayo, parang do your missionary work and activities accordance with the will of God. Ang unang bahagi ng ating mabuting balita ay tungkol sa paghahari ng Diyos o paghahari ng kahalagahan ng pagpapakilala tungkol sa Diyos. The reign of God is at hand, upang sabihin ito sa piling na ating Panginoon na ang kanyang pinaliliwanag, pinapahayag ay tungkol sa Diyos at kung paano ang Diyos ay maghahari sa sangkalupaan. Di ba? At sabihin, it is the presence of God in the world that is really very important, upang sabihin, ang Diyos ay sa piling natin. Siya ang nasa sa piling natin na naghahari sa lahat ng bagay sa kanyang sangnilikha. Kaya ito yung pinahayag, pinakilala ni Kristo, the reign of God is at hand. Sapagkat ito mismo siya na siyang magpapahayag, magpapakilala at itatangi ang Diyos sa tanang kanyang buhay. Ginanap sa natin Kristo hanggang sa kanyang pagkabayubay sa krus, sa kanyang kamatayan, at hanggang sa ipinangako niya ang kanyang pagbabalik, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay magpa sa walang hanggan. Hindi ito maialis, hindi ito mapaparam, at ito'y dapat na patuloy na itatangi ng mga tao sa mang sulok ng sandaigdigan, anuman na kapanahunan, hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Mananatili pa rin ang salita ni Kristo kahit na magunaw na ang ang mga mundong ibabaw, hindi mawawala ang salita ng Diyos na naririyan. Kaya ang paghahari ng Diyos hindi mawawala hanggang sa wakas ng sandaigdigang ito. Kaya ito ang mga palatuntunan ng ating mga Panginoong Jesucristo sa mga alituntunin kanyang ibinigay sa kanyang mismong mga alagad. The circle of 12, ika nga nun sila nagpapahayo at kadawit na yung mga ilababang mga mga hinirang na mga alagad. The 70 or the 72, ika nga sasabi sa Biblia, lahat sila ay pinahayo ng ating Panginoong Jesucristo with a great understanding of the importance of their missionary work.
Kaya, isa sa hindi maiaalis sa mga alagad, kaya ba kami sinugo ni Kristo ay para tuparin ang kanyang mga inuutos, hindi upang pahalagahan kung ano ibig sabihin ng kanilang missionary work and activity. Upang sabihin, kahit na iyumang mo ang iyong sarili, kahit na may amba ang kamatayan, do your work efficiently and thereby effectively doing the kingdom of God in making all these things known to the people. Kaya iniisa ng ating Jesucristo, pagalingin ninyo may sakit, buhayin ang mga patay, pagalingin ang mga may ketongin, palayasin ang mga demonyo. Ang lahat ng ito ay missionary activity na tumimo sa puso't isipan ng mga lagad, at hindi rin natin mainaalis si San Bernabe. Ganito rin ang kanyang tinupad sa tanang kanyang missionary work na kasama niya si San Pablo upang ipalaganap ang mabuting balita at upang maging saksi sa lahat ng kabutihan at ikabubuti ng buhay ng tao, sapagkat ang paghahari ng Diyos itinututok ito sa sanglilika sa lalong ikabubuti ng sanglilika sa naaayon sa kalooban ng Ama. Kaya mayroon pa rin paalituntunin sapagkat mahalaga ito sa kanyang mga alagad na makikinig sila sa mga alituntunin ni Kristo. Huwag kayong magdala ng salapi, maging ginto, pilak o tanso sa inyong mga lukbutan. Huwag kayong magdala ng supot sa inyong paglalakbay o bihisan. Di ba? Ano ibig sabihin sa kabuuan nito? Live a simple life. Ika nga, as simple as it is. Just a simple life na hindi kayo magiging maabala sa inyong mga dadalhin, sa inyong mga lukbutan, hindi kayo magiging abala sa inyong mga damit o sa pinsa paa. Pero ibig sabihin, narito pa rin ang simple life na sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Hindi lamang iyon. Ang simple living na ito ay nakakaroon ito ng ibubunga ng simpleng kaisipan, hindi yung punong-puno ng lahat ng kagustuhan mong mangyari sa buhay na ito. The simpler, the better, ika nga. Kaya narito, ipinapahayag na ating Panginoon Kristo, huwag maging dagdag pa ibang mga bagay na baka ito'y maging kaguluhan ng iyong isipan sa inyong mga gagawin, sa inyong mga missionary activity. Marami kang gustong makamit, marami kang gustong in your possession, maraming gustong mong maalituntunin pa sa buhay. Mas maigi, mas simple, sapagkat ang layunin nito ay kagyat na ipahayag ang mabuting balita. Ang paghahari ng Diyos ay most important than all these things that you need in your life. Pinapahayag din sa mabuting balita just to continue clarifying all these things, di ba? Maraming tumatanggap at marami din namang hindi tatanggap sa inyong mga gawain. Kaya humanda kayo. Ibig sabihin, may mga taong handang tumulong, dumamay, handang kayo'y tanggapin sa kanilang mga tahanan. Kaya sa mga tahanan inyong papasukin, na tinatanggap kayo ng lubusan, maghari nawa ang kapayapaan ng Diyos sa tahanan ito. At pagkatapos may iba pang sinasabi, pag hindi kayo tinanggap, umalis na lamang kayo, ipagpag ninyo ang inyong mga sapin sa paa. Na ibig sabihin, be aware of all those people who would really claiming the goodness of God with you, pero handa ka pa rin sa iba pang mga tao na hindi tatanggap sa inyong mga misyon. Ano ibig sabihin ito? Ibig sabihin, ganito ang magiging buhay ninyo, ganito magiging kalakaran sa inyong buhay, na pagindapatin kayo ng Diyos sa lahat ng inyong pagpapahalaga sa buhay nito, pagpapalain kayo, sapat kayo'y bumahayo sa mga taong oo, pero humanda rin kayo. May mga tao din hindi tatanggap sa inyo, pero kinalaunan sapagkat merong conversion sa buhay nila, sisikapin nila na tumanggap sa inyong mga paanyaya tungkol sa pagpapalaganap ng paghahari ng Diyos. Sapagkat isa sa mga binukanan ng ating Panginoon Kristo
ay ang forgiveness of their sins. Di ba? Isa sa kanyang binabandera ko anong kahulugan ng buhay, na lalong magiging makahulugan ng buhay because there is such conversion of one's heart for the conversions of people and forgiveness of all their sins. Ang kahulugan nitong kabuang ito ng misyon ng mga alagad ay upang hikayatin din tayo maging alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Ito tayo ngayon, titipon tayo sa banal na misa at ating sasalang-alang ang first century apostle na si San Bernabe. Sa unang siglo pa lamang ipinakita na nila ng mga apostol, ng iba pang mga apostol na pinahayo ng ating Jesucristo na ang buhay pananampalataya ay napakahalaga upang there will always be fulfillment of what the goodness of God is all about in their mission. Ito rin para sa atin na tayo nagiging mga alagad sa sakramento ng kumpil, binyag at kumpil. Tayo rin ay naghahangad ng lahat ng bagay sa ilalim ng panukala ng Diyos na ipalaganap natin ang aral ng mabuting balita. Binigyang halaga ito ng mga alagad, ito ang kanilang ipinahayag sa iba pang ginawa nilang mga alagad hanggang sa kasalukuyan, hanggang sa wakas ng sandaigdigan. Maging bahagi nawa tayo ng maraming pagpapala ng Diyos sa buhay na ito. Maging kung ano man ang ating nagiging mission sa buhay na ito, alam natin may tulong at awa ang Diyos sapagkat ginaganap natin ang tungkol sa paghahari ng Diyos, pagpapahayag ng mabuting balita, at ang pagpapahayag nito'y isang nagbibigay kagalakan sa atin, kasiyahan baga upang ipagpatuloy natin ang misyon sa buhay nito sa ilalim ng pagpapala ng Diyos ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina mga panalig at manatili tayo sa ating kahilingang pagpapala ng Diyos. Makamit natin ang tunay na paggabay sa matuwid na pamumuhay at ang ating mga misyon na dapat nating ganapin ay dapat na maisakatuparan sa tulong at awa ng Poong May Kapal. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang Santo Papa, mga obispo at mga pari, naway patnubayan ng banal na Espiritu sa pagtataguyod ng layunin ng misyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga misyonero naway maipahayag si Kristo sa mundo sa pamamagitan ng kanilang paglilingkod na may kababaang loob na hindi nakabatay sa kanilang kapangyarihan o kabantugan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga laikong mananampalataya naway mapukaw ang kalooban sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa para sila ay makipagtulungan sa pagmisyong gawain ng simbahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga Kristiyano naway makaunawa sa kanilang pananagutang palaganapin ang mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kabataang lalaki at babae naway magkaroon ng tapang na tumugon sa panawagan ni Kristo at makibahagi sa mga gawaing pangmisyon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Manalangin din tayo sa ating mga sariling kahilingan. Kaya mga banal, dito natin itataas sa Diyos ang nagagaling sa ating puso't kalooban upang ang pagiging misyon natin sa daigdig na ito maging karapat-dapat nawa tayo. Lalo natin ipahayag ang kabutihan ng Diyos, ang pagpapala niya at ang pagpapahayag natin sa anong pamang tungkulin upang magampanan natin ito ng abot ng ating mga kaya at buong pananampalataya.
Dinggin mo kami, Panginoon, sa lahat ng aming itong ibig na mangyari at maganap upang ang misyon na dapat namin ganapin at maisakatuparan sa tulong at awa ng iyong pagmamahal, ng iyong paggabay, ng iyong patuloy na pagtangkilik sa lahat ng aming mga gawain, maginawang kami karapat-dapat. Kaya ang lahat itong aming mapagdulog, ibig namin makamit sa buhay na ito ngayon, ipinapahayag namin sa pamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang aming mga alay ay gawin mong banal sa iyong pagbabasbas na nagpaalab nawa sa ningas ng iyong pag-ibig sa aming lahat, sapat ito rin ang nagbunsod kay San Bernabe para ihatid sa mga bansa ang liwanag ng mabuting balita sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuning ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Itinatag niya ang iyong sambayanan at ang mga apostol ay salig at katuwang sa pagpapanatili ng iyong pagmamahal na hindi magwawakas kahit kailan. Kaming sambayanan mo dito sa daigdig ay katibayan ng pamumuhay sa langit. Kaming narito ang tagapagpahiwatig sa pagkakaisa ng tanan sa iyong pag-ibig. Kaya kaisa ng mga anghel nang hisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu mong banal, ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay,
Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagmamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyo ang tinapay, bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming papasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis, na aming Santo Papa, si Ernesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal, kaisa ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang pagiging misyonero ay pagpapahayag ng kabutihan ng Diyos, pagpapalang handog para sa atin upang pagpatuloy natin ang pahayag ng aral ng mabuting balita. Ating ngayong uwitin ang panalangin tinuro sa atin na ating Panginoong ang Ama namin.
Sa tukso at diyan mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami ay Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapipian araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat sa iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pero sa Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumiri. Magbatian tayo at magbigay ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kapayapaan po sa inyo mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Tunghayan natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, mga bala na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin kay San Antonio de Padua. O San Antonio de Padua, banayad at makapangyarihan sa pagtulong, ang iyong pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang mga nilalang ay dahilan upang ikaw ay maging karapat-dapat na italagang tagatulong sa madlang nangangailangan. Kahit noong ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay pinagkalooban na ng kapangyarihan na magkaroon ng mapaghimalang kapangyarihan. Ang pagpapala ay naghihintay sa iyong salita na handa mong ipagkaloob sa mga nagsusumamo. Sa ganitong pag-asa, ako'y nananalangin na iyong ipagkaloob sa akin ang biyayang ito. Sambitin ng mga panalangin. Ang kasagutan sa aking kahilingan ay maaaring mangailangan ng himala, ngunit ikaw ay banal na mapaghimala. O mapagmahal na San Antonio, may pusong umuunawa sa mga nangangailangan, ibulong mo po ang aking kahilingan sa banal na sanggol na si Jesus na iyong inibig at pinaglingkuran sa buong mong buhay. At ito po ay tatanawin kong malaking utang na loob sa iyo at ako'y nangangakong magiging masunurin sa kalooban ng Diyos at mamumuhay na bilang isang mabuting Kristiyano. Amen. San Antonio de Padua, Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming tumanggap sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang aming pinagsalungan sa paggunita sa Apostol San Bernabe
ay maganap ng hayagan sa aming buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Yan ang pagtatanghal sa kabarbanalang sakramento sa ating pong pagtatanod at kasama ating pong mga panalangin. At sa bandang huli ito ang magbibindisyon sa atin bilang pagtatapos itong ating banal na gawain. Salamat. Mga kapanalig, bilis ang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo'y manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din, ipanalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, at ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayin mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, at ang may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, at ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang mga lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Blessed be
Panem de cielo, prestatisti eis. Omne delectamentum in se abente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, et nos corporis et sanguinis, tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo, tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa Purihin ang altar. Espiritu Santo ang mga Purihin aliw. ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinisang paglili sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang malwalhating pag-akit sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan.
Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.